Magandang buhay! Ako si Friza M. Gubataw, kasama ang aking mga kagrupo na si Jihan Guillermo, Dayan Lawayan at AJ Ingal. Narito kami upang ipaliwanag kung ano nga ba ang kartilya ng katipunan ni Emilio Jacinto. Halina at magsimula! Bago po tayo mag-umpisa ay mayroon muna kaming inihandang munting laro na kung tawagin ay 4 picks 1 word. Unang mga larawan. Ang tamang sagot ay kartilya. Kalawang larawan. Ang tamang sagot ay katipunan. Mahusay at nakuha mo. Napaka-importante ng parte ng katipunan ang kartilya. Hindi lamang binuo ang organisasyon ng katipunan upang labanan ng mga Kastila, bagkus ang katipunan ibinuo around the teaching of our national hero, Jose Rizal, upang mag-promote ng education, good quality, and good values para sa mga Pilipino. Okay, ano nga ba ang kartilya ng katipunan? Kartilya ng katipunan po ay isang small pamphlet that is given to the new members of katipunan. Importante po na bigyan ng kopya ng kartilya ng katipunan ng mga kasasali rito o mga nais maging miyembro upang malaman po nila kung ano yung mga standards or patakaran na kailangan nilang sundin bilang isang katipunero. Ang kartilya ay galing din sa salitang kartilya na ginamit noong panahon ng mga Kastila. Babasahin na ginamit ng mga bata o mga nais mag-aral noong panahon na iyon. Ano nga ba ang purpose ng kartilya? Ang purpose po ng kartilya ay upang ituro ang mabubuting asal at mabubuting pag-iisip ng isang miyembro ng isang katipunan. Sino nga ba ang sumulat ng kartilya ng katipunan? Kung titingnan po natin, ito ay collaboration between Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Ngunit ang malaking parte po ay nagawa ni Emilio Jacinto, particular na sa mga contents o nilalaman ng kartilya ng katipunan. Sino nga ba si Emilio Jacinto? Siya po ay pinanganak noong December 15, 1875 sa Tondo, Manila. At ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Jacinto at Josefina Dizon. Sa murang edad ay namatay na po ang kanyang tatay, kaya siya na po ang nagpaaral sa kanyang sarili. Ngunit dahil sa kahirapan ay nanirahan siya sa kanyang tiyuhin na si Jose Dizon. Siya po ay nag-aral sa San Juan de Letran at kalaunan ay lumipat sa University of Santo Tomas taking the course of Bachelor of Law. Ngunit hindi po niya natapos ang law dahil nagpasya siya na sumali sa katipunan noong siya ay 19 years old pa lamang. Si Emilio Jacinto ang sumulat ng kartilya at binansagan din bilang utak ng katipunan dahil sa kanyang mga inambag na sulatin sa naysay at ideyang makabayan at moral na ipinairal sa katipunan at maging sa himagsikang Pilipino. Bilang kanang kamay ni Andres Bonifacio, nagsilbi siya bilang kalihim, piskal, editor, tagapayo ng Supremo at itinaas ang ranggong general noong 1897. Nang magtatag ng himpilan sa Majayjay, Laguna, siya ay tinamaan ng malaria at pumanaw noong ika-6 ng Abril, taong 1899. Sa bahaging ito naman ang aming presentasyon patungkol sa kartilya ng katipunan, nakasaad ang mga mahalagang kaalaman na magpapalinaw sa kaisipan ng mga tao na nagnanais sumali sa samahan o sa katipunan. Tulad na lamang sa panahon natin ngayon na kapag gusto nating sumali sa isang organisasyon o grupo, ay may mga sinusunod tayo na rules and regulations, maging ang mga qualifications para mas mapabilis na mapabilang sa samahan. Ganon din ng Spanish colonization. Ang mga nagnanais sumali sa samahan o asosasyon ay nararapat lamang na magkaroon sila ng malawak na pag-unawa at kaalaman kung saan mas maliliwanagan sila sa mga guiding principles at main teaching para kapag kabilang nga sila sa samahan, hindi sila magsisisi sa sinalihan nila at para rin makapagsilbi sila at magawa nila ang kanilang tungkulin at obligasyon. Kabilang sa kwalifikasyon ng katipunan na magkaroon ng mga Pilipino ng isang mithiin ang pag-isahin ng kanilang puso at isipan para mas maliwanagan sila sa kung ano ang pinaglalaban nila at may pakita ang pagmamahal sa bayang sinilangan, ang Pilipinas.
Nakapaloob din dito sa parting ito na sa loob ng katipunan, mahirap ka man o mayaman, matalino o mangmang, lahat ay pantay-pantay. At sa oras na bahagi ka na ng samahan, handa kang talikuran ng mga maling gawa at masusunod sa utos ng katipunan. At sa lahat ng kasapi ng asosasyon na mapapatunayang hindi sumusunod sa main teaching ay daraan sa investigasyon. At kung mapatutunayan di na kaya ka lamang sumali sa samahan para mangalap ng mga impormasyon para sa mga magiging kilos ng samahan at iyo itong ipagbibigay alam sa mga kalaban o mga kaanib na mananakop, ikaw ay mapapatawa ng karampatang parusa na nararapat lamang para sa isang taksil. Sa katipunan, ang pinapayagan lamang na makasali o mapabilang ay iyong mga handang kumilos o makdigma. Iyong handang isakripisyo ang kanilang buhay, sabi nga kahit gaano ka pakagaling sa pakikipagtalastasan o pagsasalita, kung wala ka naman sa gawa ay hindi ka na maaaring sumali. Inihayag din ang mga tungkulin at gampanin ng mga miyembro ng organisasyon na kung sila ay magsasawalang bahala o sadyang umiiwas sa mga tungkulin, sila ay mapaparusahan. At kung ang aplikante na nais sumali sa samahan ay nagnanais lamang ng kaginhawaan sa pananalapi at pangangatawan, mas mabuti nang huwag silang magpatuloy dahil mahihirapan lamang sila sa mga mabibigat na gawain tulad ng pakikipagdigma. Sa samahang ito, pinaalala na walang sinuman ang makababatid sa kasawiang nagbabanta sa mga Pilipino o mga dadanasin nila dahil sa una pa lamang nararapat na handa sila sa kanilang kahihinatnan. May mga sinusunod din na regulasyon dito kung saan ang bawat miyembro na papasok sa asosasyon ay magbibigay ng piso at pagkatapos ay 12.5 sentimo kada buwan. May karapatan sila na makita ang kanilang account sa tagahawak ng pondo, ngunit hindi nila ito maaaring gastusin ng walang pahintulot. Nararapat lamang na ang mga nagnanais sumali sa asosasyon ay magkaroon ng malawak na pag-unawa sa mga kautusan at prinsipyo ng grupo na kanilang sinasalihan upang mas maisakatuparan nila ang kanilang hangarin, ang mabawi ang kalayaan ng Pilipinas. So, dumako naman po tayo sa analysis of the impact historical information. So, ano nga ba ang kartilya? Ang kartilya po ay binubuo ng 14 na prinsipyo ng moralidad at etika na nagbibigay halaga sa kalayaan, katwiran, kahusayan at pagkakapantay-pantay na matulungan ang bawat isa na maging responsabling miyembro ng lipunan. So, ibig sabihin, ang kartilya po ay hindi nakatuon sa mga batas at parusa. So, may dalawang uri po ng mga alituntunin. Ang unang alituntunin po ay para sa personal na pag-unlad. Hinihikayat nila ang mga kasapi na maging matuwid na tao. Halimbawa po nito ay ang pagiging tapat sa iyong trabaho o tungkulin. At ang pangalawang alituntunin naman ay nakatuon kung paano dapat tratuhin ng mga miyembro ang kanilang kapwa sa paraang may respeto at patas. Halimbawa po, sa pakikitungo natin sa iba, nagbibigay tayo ng paggalang, anuman ang kanilang antas sa buhay o anuman ang kanilang paniniwala. Noong 18 at 19 na siglo, nagkaroon po ng makatwiran at liberal na kilusan. Ang mga kilusang ito ay nagtaguyod ng mga karapatang pantao, kalayaan at mga prinsipyo na mahalaga sa katipunan. Balak po nilang magkaroon ng malayang bansa noon. So, hindi lamang po para sa mga katipunero, kundi bilang isang revolusyonaryong dokumento. Ipinapakita po na ang layunin ng kilusan ay hindi lamang paglaya, kundi pagbabago sa lipunan gamit ang lakas ng kanilang matibay na prinsipyo. Si Emilio Jacinto rin po ay tumulong sa pagbuo ng pahayagang kalayaan noon. So, ano nga ba talaga ang kanilang ginawa noon? Ngayon ay malalaman natin. So, noon po, ang kalayaan ay opisyal na pahayagan ng katipunan na ginamit nila para palaganapin ang revolusyon. So, bago po mailathala ito, marami po silang pinagdaanan noon. At isang beses lang po nila ito nailathala. So, ang
kanilang naisip o ginawa para mailathala ay linlangin ang mga Espanyol. Idineklara nila na si Marcelo del Pilar ang editor at sa Yokohama, Japan na ilathala. Pero ang totoo talaga niyan, sa Manila talaga ito na ilathala gamit ang biniling imprenta ni na Candido Iban at Francisco del Castillo. So, napakautak talaga ng mga Pilipino noon. So, bukod doon, sumulat rin si Emilio Jacinto ng kwento. So, ano nga ba talaga tong kwentong to? Ito ay tungkol sa isang mahiwagang babae na nagsabi, "Ako ay ang kalayaan." So, bakit niya nga ba to naisulat? Ano ang mensahe niya patungkol dito? So, ang mensahe niya dito ay patungkol sa pagkakaisa at sakripisyo. Dahil dito sa sinulat niya, lumago ang bilang ng miyembro ng katipunan. Mula sa 300 na bilang ay hanggang nagkaroon na ng 3,000 na bilang. So, napakalaki talaga ng ambag ni Emilio Jacinto noon. Sino nga ba talaga ang nagtatag at bumuo ng Katipunan Code of Conduct? Si Andres Bonifacio ba o si Emilio Jacinto? So, malalaman natin yan. So, noong 1892 po, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Naisip niya ang kailangan ng gabay para sa mga miyembro para bigyang direksyon ang kanilang pagkilos, hindi lamang po sa laban ng pisikal, kundi pati sa moral na pamumuhay. So, ang unang nagsulat po ng mga gabay para sa mga katipunero o alipunipunin ay si Andres Bonifacio, na tinawag na katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Doon din po pumasok si Emilio Jacinto sa murang edad na 18 years old at siya ang sumulat ng ilang mahalagang dokumento para sa kilusan. So, nagustuhan po ni Andres Bonifacio ang gawa ni Emilio Jacinto. Kaya nagpasya siya na ang kartelya ni Emilio Jacinto ang gamitin bilang opisyal na gabay ng mga katipunero dahil sa ganda ng mga prinsipyo at aral na inilahad nito sa kanya. So, parang nag-collab po sina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto sa panahon na yon para makabuo o makatatag nun. So, sa panahong iyon, ang kartelya po ay naging bahagi ng pagsasanay ng mga bagong kasapi at kailangan nilang maunawaan at sundin ang mga turo bago po sila maging ganap na miyembro ng katipunan. So, dumako naman po tayo sa mga nakapaloob sa teaching of the Katipunan Code of Conduct. Pang-una po, tinutukoy po dyan na ang isang katipunero ay dapat may goal o layunin sa buhay. So, kailangan po dapat alam mo ang silbi mo sa panahon po ng digmaan o kaguluhan. Kasi kung wala pong layunin ang isang katipunero, wala rin po itong saysay o wala pong silbi. Kasi po paano ka nga naman sasabak sa digmaan kung wala ka naman pong layunin. So, pangalawa po, sinasabi po dito na dapat gumawa ka po ng mabuti sa iyong kapwa kahit na wala pong nakakakita. For example po, gumagawa lamang po ang isang tao ng mabuti kasi may nakakakita o gusto lang magpasikat or maging bida-bida. So, dapat daw po bilang isang katipunero, kusang loob po yung hangarin mong makatulong sa kapwa. So, next, pangatlo naman po ay nagpapakita na ang tunay na act of kindness o pagkakawang gawa ay hindi lamang sa material na tulong like magbibigay ka ng pera o pupurihin mo siya. Dapat hindi lang nakabase doon. Ikaw rin dapat ay may malasakit o pagmamahal sa kapwa.
At higit sa lahat, dapat may batayan lahat ng sinasabi at ginagawa ng isang katipunero. Next, pang-apat po, na-highlight ko dito ang equality, na ang katipunero daw po ay dapat pantay-pantay, anuman ang kanilang kulay, lahi o educational background. Like, walang nagmamataas at walang nag-aapi. So, ito po yung nais po nila ipalagana sa buong Pilipino noong panahon na yon at maipaglaban sa mga Espanyol. Pang-lima po, pinapakita naman po dito ng isang katipunero ay dapat tunay na marangal. Mas uunahin niya ang kanyang dangal o puri kaysa sa anumang personal na pakinabang. For example, pinaglalaban mo po ang ating bansa para bigyan ng honor ang organization o grupo at hindi sarili lang yung iniisip mo dahil gusto mo lang magpasikat o gusto mo lang ikaw lang ang may honor, ganun, makasarili ka. So, pang-anim po, ibig kong sabihin yan ay kung ikaw po ay may binitawang salita, dapat ay pinaninindigan mo o tinutupad mo to. Dapat po may isang salita ka. For example po, sa panahon na yon, may kaguluhan o digmaan, maraming buhay po ang nadamay. So, kapag po sinabing ipagtatanggol mo ang ating bansa, kailangan pong panindigan yon ng walang halong joke o ene-ene lang or prank, ganon. Dahil seryosong usapin na po yun eh. So, pang-pito po, na-highlight naman po dito ang oras. Bilang isang katipunero, mahalagang gamitin ng wasto ang oras kasi may mga ilan po sa panahon na yon, pera lang po o kayamanan ang binibigyang halaga. So ang oras po ay nasasayang at hindi na muling naibabalik. For example po, bilang isang katipunero sa panahon ng digmaan, kailangan mong magligtas ng buhay o ipaglaban ang bansa. So kapag sinayang mo lang yung oras sa ibang bagay, like puro pera lang nasa isip mo, hindi na po muling maibabalik ang maraming buhay na nawala. So sa panahon talaga na yun, time is gold talaga. So, ipagpapatuloy po itong i-discuss ni AJ ang mga ilang pang nakapaloob sa Katipunan Code of Conduct. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si AJ Ingal at dumako na po tayo sa ikawalong bilang. Tinuturo dito na kung merong inaapi ay ating ipagtanggol at ang mga umaapi ay ating labanan o itaboy. Halimbawa na nga lang nito ay yung pagsakop sa atin ng mga Espanyol. Tayo ay inaapi ng mga Kastila kaya pinaglaban ng mga Pilipino ang ating bayan para makabit ang ating kalayaan. Sa ikasyam naman na bilang, sa bilang na ito ay tinatalakay yung tiwala at katapatan ng isang tao. Kung may sasabihin ka ay dapat maging maingat ka sa iyong mga sinasabi. At kung meron kang lihim o sikretong nalalaman ay dapat sarilihin na lang natin dahil dito nasisira yung tiwala ng isang tao. Sa ikasampung bilang naman ay tinatalakay nito kung sasama ka sa masama ay sa kasamaan din ang iyong patutunguhan. At kung sa mabuti naman ay sa tamang daan ka nito dadalhin. Kaya lahat tayo ay pwedeng maging modelo dahil kung ano ang ginagawa natin ay maaari nilang gayahin, mabuti man ito o masama. Sa ikalabing isang bilang naman ay tinutukoy ang pagrespeto at paggalang sa kababaihan. Sa panahon nga ng Kastila ay nakita natin yung pang-aabuso sa kababaihan. At sa Decalogue nga ni Andres Bonifacio ay pinopromote dito ang pagrespeto sa kababaihan. At sa panahon nga ngayon ay ang mga babae ay nakikipagsabayan na sa kalalakihan. Maaari na rin silang mamuno o maging isang leader. At ipinapaalala din nito na igalang natin
at alalahanin ang ating ina na nagluwal sa atin. Sa ika-12 bilang naman ay tinuturo nito na irespeto ang karapatan ng iba. Napakahalaga nito sa pakikipagkapwa dahil kailangan nating respetuhin ang kanilang karapatan dahil meron tayong sari-sariling pananaw. Nakaangkla nga rito yung golden rule ni Confucius na huwag mong gawan ng masama ang iba kung ayaw mong bumalik ito sa iyo. Sa ika-13 bilang naman ay itinuturo na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at dapat mahalin bilang tao din. Dapat huwag nating itrato ang iba dahil na sila ay naiiba o sila ay galing sa ibang bansa o iba ang kanilang kultura. As long na mabuti o buka lang yung puso, magandang yung intensyon at magandang yung asal ay mamahalin ka ng tao. Hindi porket kilala o mayaman ka ay mamahalin ka ng lahat. Ito ay nakadepende pa rin kung sa iyong magiging asal. At sa huling bilang naman, ang ika-14 na bilang ay itinutukoy na nito ang kabuuan. Ano pa ang mangyayari kapag nasunod natin lahat ito? Hindi lang dugo at pawis ang sinakripisyo ng mga Pilipino noon para makamit ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Napakaswerte natin dahil hindi natin naranasan yung pananakop na naranasan nila noon. Kaya bilang Pilipino, dapat tayong maging proud at pahalagahan at Now, let's mahalin natin proceed to the ang ating bansa. contribution and relevance of Kartilya ng Katipunan to the Philippine history. This document shares the history how Filipino united to create a group that will fought the Spaniards. In Kartilya of Katipunan, the relevant aspect of it is to shape the mind of Filipinos that we are colonized for many years. At ito ang naging tulay at instrumento para gisingin ang puso at diwa ng mga Pilipino para lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. This tells us that Filipinos back then are intellectual revolutionaries and have a sense of morality, fighting for just and good service. Without them, we cannot inherit the braveness and courage of being true Filipino. The Kartilya of Katipunan shows self-reflection and virtues that every Katipunero has embodied. This tells us we should live on a right path, living on a right path and contribute a lot and provide by independence that Filipinos are enjoying today. It gives us principles and morals that help us Filipinos to be brave and encourage us to uplift our minds and virtues for our country. Iyon lamang po ang aming maibabahaging aral sa inyo sa araw na ito. Nawa po ay natuto kayo. Maraming salamat po.